Action! Mabuhay! Mabuhay! Meron akong kwento para sa inyo. Anita! Mahal na mahal kita! Mahal na mahal din kita. Oops! 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 Huwag mo muna silang pansinin. Ako muna ang pansinin ninyo. Magandang umaga sa lahat! Kami po ang inyong mapapanood sa isang makabuluhang dula-dulaan na naglalaman ng mga aral damdamin. Sa pamagitan ng aming pagtatanggal, layunin naming maiparating ang isang mahalagang mensahe. Ang dulaang ito ay bunga ng aming pinasamang pagsisikap at malikhaing idea at puso. Sana'y samahan ninyo kami sa paglalakbay ng aming karakter na aming ihahatid. Ito ang kwento ni Marcos. Ito ang kwento ni Marcos, ang kanyang pagdiliganti. Noong kabataan ni Marcos ay masaya at kompleto ang kanyang pamilya. Sila ay nagsisimba tuwing linggo. Palagi silang kumpleto, nasalo-salo sa kapagkainan. Ang kanyang kabataan ay puno ng pagmamahalan sa kanyang ina, kapatid, at ama. Ngunit, dumating ang panahon na merong dayuhan na umagaw sa kanilang lupain. Ang kanyang ama at kapatid ay namatay sa ilalim ng kamay ng dayuhan. Bam! Ang dayuhan ay merong anak na dalagita at ito ay napag-ibig kay Marcos. Ang kanilang pag-iibigan ay palihim lamang dahil tutol ang ama ng dalagita na si Dong Chong. Marcos, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Anita. Subalit, boto ng ama mo sa ating dalawa. Huwag kang mag-alala. Ipaglalaban kita. Anita, alam mo naman, na isa lang akong anak ng magsasaka. Huwag kang mag-alala. Pero kahit ganun pa man, walang makaka-iwalay sa ating dalawa. Anita! Ama! Anong ginagawa ninyo? Ama, huwag po kayong magalit. Wala akong pakialam! Yan. Ikaw, elementary. Medyo kay Mark na parang gisang kayo. Sa isang kubo sa bukid, gabi, madilim at mahangin. Si Marcos ay nakaupo sa isang sulok, malungkot at nag-iisip. Marcos, anak ko, bakit ka ganyan? Bakit hindi ka masaya? Ay, alam mo naman kung bakit hindi ako masaya. Bakit tayo palagi nasa ilalim ng kamay ni Dong Chong? Anak ko, huwag kang mag-isip ng ganyan. Ay, naipan ang tanong niya. Uy, kusog lang kayo. Tiwala palagi sa Diyos. Narito ng sopas, kumain ng Uy, basher, may mo eh, mapaginan lang. Ay, Habang pagkatalang. kumakain si Marcos, ay dumating si Anita. Marcos! Marcos! Anita! Marcos, narito ako. Gusto kong makita ka. Anita, miss na din kita. Nagtagpo ang kanilang mga mata, nakatingin sila ng matagal.
Anita. Ay, mother. Kumusta ka na? Okay lang. Namiss kita kaya ako pumunta dito. Miss na rin kita, Anita. Kahit alam ko na ayaw tumawag sa akin. Dahil ako'y mahirap lang. Pinagawa ko lang isang magsasaka. Huwag kang mag-alala. Ipaglalaban kita kung sa ka lang ng magsasaka. Salamat, Anita. Biglang dumating si Dong Chong. Kasama ang kanyang mga tauhan, si Dong Chong ay nakasabi ng isang mamahalin na laro at nakasuot ng mamahalin na damit. Anita! Di ba sinabi ko sa iyo, huwag kang makipag-usap sa isang magsasaka? Ama, huwag po kayong magalit. Alam ko po si Marcos. Wala akong pakialam sa pag-ibig mo! Bakit, Ama? Wala nga akong pakialam! Mga bad brother, kunin mo sila! Anita! Anita! Dito mo lang! Pinilit ni Dong Chong na dalhin si Anita palayo. Sinubukan ni Marcos na pigilan siya. Pigilan siya, ngunit naitulak siya ng mga tauhan ni Dong Chong. Di ka bagay kay Anita. Kasi isa ka lang. Isa ka napas lupa. Umalis si Dong Chong at ang kanyang mga tauhan dala si Anita. Anita, hindi kayo pwede ni Marcos dahil isa siyang magsasaka, ikaw isa doon niya na galing sa ibang bansa. Ngunit, mahal ko po si Marcos. Mga gwapas bodyguard. Anita! Kunin kita, Anita. Babalik ka sa akin. Oo, malulong ka rin sa Si Marlon ay tarad ko sa... Di ba mo abot sa simbahan? Mo, kuwan ka sa right. May puti ka na niya pa daw. Sa bukid, ang mga magsasaka ay nagtatrabaho. Dumating si Dong Chong kasama ang kanyang mga tauhan. mga magsasaka! Wala na kayong karapatan sa lupain ito dahil akin na ito! Nagprotesta ang mga magsasaka. Hindi kami aalis dito. Ang lupang ito ay para sa amin. Akin yan kasi sa akin nakabutang ang papel. Nakapangalan di ay. Saan kami pupunta? Wala akong pakialam kung saan kayo pupunta, mga hampas lupang magsasaka. Mga bodybuilder, kunin sila. Nagkaroon ng taguluhan at simula ang away. Tama na. Dalas na naman. Uy! Katong kamam. Kamaman eh. Kamam din. Uy, kamam din na. Yorot ng palungan dyan. Si Anita ay nakahiga sa kanyang kama. Mahina at nahihirapan. Si Dong Chong ay nakaupo sa tabi niya. Mukhang nag-aalala. Ano? Hindi ko na po kaya. Tsura, uy. Ayaw, picture. Huwag kang magsabi ng ganyan, anak ko, Anita. Ano? Anita! Onsa man, Nandito na ako. ikaw na naman. Dong Chong, Ano? ayos ko pong makita ang anak niyo. Hindi pwede nakakasakit si Anita dahil sa Mahal iyo. ko ang anak niyo. Wala akong pakialam. Pakisuyo po. Ayos ko po siya makita. Hindi. Si Anita o ang baril. Ano? Natakot si Marcos at mabilis na umalis sa bahay ni Dong Chong. Si Dong Chong ay nanatili sa tabi ni Anita. Anita, ano? Nasaan po si Marcos, Ama? Wala akong iradyo po siya. Oh. Ano naman? Anita? Si Anita ay unti-unting kumikit. Anita! Noong pala, yung simbahan ay narinig sa malayo. Diyan sa kamatayan ni Anita. Anito! Ako yung same.
Sa mukha. Ikutan na dewa. Ano ba sa kamay? Sa kamay ba? Ito nagabaw. Bago ang gabaw. Namatay na kahit ito. Kailangan kong magiganti. Hello, po. Asa pa na yung gabaw? Joey mo rin kayo. Pagsit ikaw ang gabaw. Nag-grab, idaog-daog mo po eh. Idaog-daog. Nakasuot si Marcos ng sweater at may dalang latigo. Katulad ng latigo nito. Lapitan niya ang kalabaw. Medyo yun. Nakabukas sa lupa at sinampas ng latigo ang kalabaw. Pagsit ikaw ang gabaw. Kinabukasan si Marcos ay naglalakad sa bukid. Nakita niya si Don Chong na papunta sa bukid. Ginawa mo sa kanya, sa pamilya ko. Pinakawalan niya ang kanyang kalabaw at hinayaan na sumaman si Don Chong hanggang makatay. My brother. Natras na siya. Okay, pag-natras din siya kabaw. Sa kubo ni Marcos, umuwi siya tila walang nangyari. Ang inaay nakatungkol sa harap ng Santo Cristo. Oh, anak ko, mabuti at dumating ka na at walang nangyari sa iyong masama. Tila wala sa sarili si Marcos. Tumingin siya sa lumang orasan. Lunchong, lunchong. Buong ko niya. Yan tayo ni Don Chong. Buong. Tumunog ang kampana ngayon sa halip na takpan ng tenga. Ngumiti si Marcos. Ding! Ding! Mapalad na hayop. Walang mapalad na hayop. Walang pangulungan.
Ang mga aral na ating makukuha sa dulang ito ay pagkakaisa ng mga tao ay mahalaga sa pagkamit ng mga pangarap. Pangalawa, ang pagtutulungan ay mahalaga sa pagbabago ng buhay. Tama? Tama. Ang panghuli ay ang pagkawala ng pag-asa ay hindi dapat maging hadlang sa pagkamit ng mga pangarap. Tama? Tama. Okay. Ako si Joey Sanorhong bilang Don Chong sa Dula-Dulaan. Ako si Dito Ricardo bilang Marcos sa Dula-Dulaan. Ako si Shelby Dangoli bilang ina ni Marcos. Ako si Christian May bilang Atina. Ako si Clyde Almarie Bandes bilang tao ka ni Don Chong. Sa Dula-Dulaan. Ako si Valerie Campos bilang tauhan ni Don Chong sa Dula-Dulaan. Ako si Francis Mayon. Kabaw. Tauhan ni Don Chong. Kabaw. Ako si Regine Naraga, ang narrator sa Dula-Dulaan. Maraming salamat po.